Samantala, pagsisiyasat sa mga pasilidad ng Bureau of Immigration ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Joshua, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po sa inyo. Una po sa lahat, ano ang partikular na impormasyon natanggap ng BI na nagtulak sa pagsasagawa ng back-to-back raids sa mga holding facility dito sa Taguig at Muntinlupa? Yes, actually, meron po tayong regular raids. Every now and then po, ginagawa na natin as a surprise doon po sa ating mga wards para masigurado na hindi nakakapasok yung mga kontrabando sa loob po ng ating facility. Ngunit nitong nakaraang linggo po, naglalabas ng video ang sikat po na vlogger, ang deported vlogger na si Vitaly Dorovetsky, na umano'y nakakapagpuslit siya ng cellphone papasok po ng facility. Kaya po agad umaksyon ang opisina ni Commissioner Viado at nagpatawag ng massive raid in the two facilities po of the BI, one in Taguig and one in Muntinlupa. At doon po sa raid, marami pa po na recover ng mga iba't ibang unauthorized na paraphernalia. Meron po tayong nakuha, may pera, may mga gadgets, cellphones, sharp objects. Ito po lahat ay unauthorized na ipinasok po sa facility. Ma'am, sa inyong pagsisiyasat, natukoy po ba kung paano nakalusot itong mga mobile phone at iba pang kontrabando sa kabila ng umiiral na security protocols at saan po nagkulang kaya ang sistema na ayon po sa inyong paunang investigasyon? Doon po sa period ng post po ni Vitaly, it happened po around siguro June or July. Nakita po doon sa video na yon na may kasama siya na isang foreign national. At nung nakita po yung reports about that foreign national, he has been previously involved sa pagpupuslit po ng mga gadgets papasok po ng facility. Although deported na po siya, nung time po na yon na nandoon po siya, nahuli po siya na nagpupuslit po through the assistance of his Filipino wife na nagsisilid po ng mga cellphone, mga kung ano-ano pong mga paraphernalia, papasok po ng pasilidad. So ito po nung because of this information and additional questions kung bakit meron pang nakakapasok, kaya po nag-conduct ng massive raid doon po sa ating facility. Okay. Sa kaso naman po, Ms. Dana, ni Vitaly Dorovetsky, ano po yung naging basihan ng BI upang mapatunayan may paglabag siya dun sa patakaran sa paggamit di umano ng cellphone nito habang siya ay nasa kustudiya? Nakumpirma po ba yung mga salaysay ni Vitaly? Opo, may paglabag po siya definitely doon sa patakaran po sa loob ng pasilidad. Kasi inside the facility po, hindi naman po ito kulungan na entirely bawal. Meron po silang limited time to use their mobile phone para tawagan lamang ang kanila pong family or ang kanilang council or yung kanilang embahada. But it is only for a limited period, limited time lang. At hindi nila pwedeng gamitin para manood ng videos or mag-vlog or kung ano-ano pa. So there is clearly a violation here. Ang suspetsya po ng ating pamunuan is hindi po siya directly ang nakakapagpuslit ng cellphone because he was on heavy guard. Maaring yung kanyang ibang mga foreign nationals sa paligid niya ang nakapagpuslit po nung ganun pong mga gadgets. Ito naman po, si Vitaly has been deported by the BI for undesirability because he is an undesirable alien. Dahil may mga nilabag po siya na batas po dito sa Pilipinas and his presence caused his presence was a problem in public order, yung kanyang pananatili po dito. Kaya po siya ay kinasuhan ng deportation case at ay pinadeport po agad. Ano naman po ang update ngayon sa investigasyon laban sa mga BI personnel na sinibak at sinuspinde? Meron po bang posibilidad na madagdagan pa itong mga kasong administratibo o kriminal? Meron na pong karagdagan, meron pa pong, bukod po doon sa 3 na naalis po sa pwesto noong nakaraang taon, there were 3 already na mukhang may involvement sa ganito pong mga kalakaran. One is, there were 2 contractual personnel and 1 organic personnel po. Yung isang contractual ay
terminated na ang kanyang serbisyo with the BI. The 2 others were removed from their posts. Ngayon po, inanunsyo lang ng ating butihing commissioner na tinanggap na po niya ang courtesy resignation ng head po ng BI Wardens Facility, as well as inalis na rin po sa pwesto yung 2 deputies, yung 2 in charge doon sa 2 facility po natin. Okay. Well, we understand, Ms. Dana, na sa kabila ng mga kasong kinakaharap ng mga detainee, kung ano mang paglabag sa batas na ginagawa nila, meron pa rin silang karapatang pantao. Pero paano po tinitiyak ngayon ng BI na walang detainee ang nabibigyan ng special treatment sa loob ng holding facilities? Specifically po for the use of mobile phones, mukhang kinakailangan na pong magkaroon ng mas matindi pang paghihigpit doon sa facilities natin. Dahil mukhang inaabuso po ang paggamit ng mga mobile phones na ito. Isa po sa nais i-implement ni Commissioner Viado ngayon is to remove na yung use nila ng mobile phones nila, ng mga cellphones nila. Pero hindi naman natin naalisin yung karapatan nila na matawagan po ang kanilang pamilya or their council or their embassy. Gagawin lang medyo low-tech by allowing them to use their landlines, the landlines instead of cell phones. Isa rin po sa ilalatag ngayon ay yung mga video calling booth. Doon naman po sa mga opisina kung saan, kung dahil abroad yan yung kanilang mga pamilya would not be here but they would need to use the internet to call their families abroad. Lalagay na lang po ng mga video calling booth para namomonitor din kung ano talaga yung ginagawa nila. Kung ginagawa ba nila ito for the actual purpose that was they're supposed to be doing, o may iba pa silang kalokohan na ginagawa. Ma'am, meron po bang mga konkretong reforma o pagbabago sa security protocols na ipatutupad ng BI para tuluyan ng maiwasan itong smuggling ng kontrabando sa detention facilities? Marami po. Apart po from that, yung sinabi natin, which is a big step po, na alisin na talaga yung opportunity nila na gumamit ng mobile phones. Talagang manual landlines na lang, saka calling, video call booth. Marami rin pong nakalatag na pagbabago dyan sa ating 2 facility. Bale, nanghingi po tayo ng assistance ng BJMP at saka ng Bucor po para dun sa security ng kapaligiran, yung paligid po ng facility. Nagpapalatag din po ng training si Commissioner on proper ward handling para po doon sa mga personnel of BIWF. Apart po dyan, nagkakaroon ngayon ng review of the procedures, the security measures na ginagawa po sa BIWF dahil maraming kailangang i-tighten ng mga areas for improvement itong ating facility, and these will be plugged. Itong mga itong mga nakikita natin na mga areas for improvement ay aayusin po yan after po nitong pag-aaral na ito. Okay, mensahe niyo na lang po, Ms. Dana, sa publiko para mapanatili natin ang tiwala sa BI sa gitna ng mga isyu may kinalaman sa katiwalian na inyong iniimbestigahan at inaaksyonan. Yes, totoo po, may nakikita tayong problema ngayon at dahil may nakikita tayong problema, may gagawin pong aksyon ang Bureau of Immigration. Hindi lang po ito basta ipagkikibit-balikat ng ating ahensya dahil nakita po natin na merong mga certain liberties na inaabuso po ng ilang mga tao dyan sa loob ng ating facility. And because of that, makakaasa po kayo that there will be major changes dito po sa ating BIWF para naman po masigurado ang safety and security ng mga tao po na nakapis doon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Salamat po at magandang tanghali.